sa espiritu at katotohanan. Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa mga oras na to. Lord, i-purify mo ang aming mga puso, i-cleanse mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip sa mga oras na to na maituon lang namin, Panginoon, sa iyo, O Diyos, upang higit namin mas maunawaan, Panginoon, ang iyong kapahayagan sa bawat isa sa amin, Ama. Ama, maraming salamat po, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na nagtutuwid sa bawat isa sa amin, pumupuspos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nagtuturo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nagdidisiplina sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa gabing ito na patuloy mo kaming pinagkakalooban, Panginoon, ng karunungan, Ama, sa iyong mga banal na salita, Ama. Pinagpala na po ang bawat isa, O Diyos, dahil ikaw, Panginoon Lord, ang patuloy na maghuhubog sa amin, Panginoon, at magtuturo sa amin sa gabing ito. Kasangkapanin mo lang, Panginoon, ang aking buhay. Samahan mo ako sa mga oras na to. Ikaw ang aking maging tinig, Panginoon, at maging isa tayo, Panginoon, sa mensaheng ito. Na ikaw rin, O Diyos, ang magbibigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang maihayag, Ama, ang mensaheng ito na nagmula rin sa iyo, O Diyos. Ama, wala pong amin. Lahat ng bagay na ito ay nagmula sa iyo. At lahat ng ito, Panginoon Lord, ikaw rin, Ama, ang magtatanim sa aming mga puso at magpapalago at magbabago, Panginoon. Kaya naman, Ama, patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat buhay ng bawat isa sa loob ng gawaing ito, 10 ng aming buong pamilya, Ama. Patuloy kang maparangalan, malwalhati at madakila. Salamat po sa lahat ng pasasalamat na aking mga kapatid, Ama. Nakikita mo po ang bawat sitwasyon ng bawat isa. At dalangin ko, Ama, na patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, sa kanilang mga buhay, Panginoon, at maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Purihin at dakilain ka sa pinakamataas na papurit pasasalamat sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. So ayan po, pag-aaralan po natin yung about sa truth na po ng spiritual demand ng ang Panginoon po sa bawat buhay ng bawat isa. So sa bawat buhay po natin, there is a demand na po in our life. May mga proseso po ang Diyos na nilalagay po sa bawat isa sa atin in order na maibigay natin sa Panginoon yung mga bagay na inordain niya para sa iyo at para sa akin. Bawat isa sa atin meron po, no? So, madalas marami pong mga doktrina na nagtuturo sa atin ng mga believers ng mga maling turo at maling katuruan. Kaya nga tayo po ay pinag-iingat ng Panginoon sa mga doktrina po na pinakikinggan natin. At dahil doon sa mga maling doktrina na yon, nalilimitahan po ang spiritual elevation ng bawat isa sa atin at nagkakaroon tayo ng maling pundasyon. Amen? No po? So, kapag mali ang pundasyon mo, kapatid, dahil sa doktrina na napakinggan mo, no po, ito ay dangerous para sa bawat isa sa atin, no? Kasi hindi tayo makapagtatayo, 'di ba po, ng magandang pagtayo o pundasyon kung wala tayong malalim na relasyon at malalim na pundasyon po, 'di ba? Paano tayo makapagpatayo ng malaki o mataas na building kung mali po yung pundasyon na ating tinatayuan? Alam ko na naririnig niyo na 'to. Madalas niyo nang naririnig. Pero bawat isa sa atin po ngayon, tayo po ay tinuturuan muli ng Panginoon. Bawat isa sa atin, gusto niya maging tama po ang pundasyon natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung ang pundasyon daw natin ay mali, we cannot stand. Hindi tayo makakatayo. 'Di ba? Kapag dumating na ang bagyo, amen? Tayo po ay mahuhulog, mabubuwal. Kapag dumating ang baha, 'di ba, ang mga building natin madidestroy. Kaya nga po, kung ang foundation daw nating mga believers, 'di ba, ay hindi po tayo nagko-confess sa Panginoon ng ating mga pagkakasala, it will not manifest to us. Na po? Hindi magmamanifest sa atin yung gustong mangyari at maganap ng Panginoon kung hindi tayo marunong mag-confess sa Panginoon. Sa harap ng Diyos, hindi tayo nagtatapat at hindi tayo umaamin. Ang pundasyon po nating mga mananampalataya o naniniwala sa Panginoon ay nakukuha po natin
Hindi dahil sa mga bagay na nare-receive natin, kundi sa mga bagay na ibinibigay natin. Kasi marami pong tao na pwedeng maraming sabihin, 'di ba? Sa sobrang dami mong sinasabi, wala ka namang nagagawa, 'di ba? Kaya nga po, sinusubok tayo ng Panginoon, hindi sa mga bagay na kaya mong sabihin, kundi sa mga bagay na kaya mong ibigay. Amen po ba? 'Di ba? Kaya kung meron tayong wrong foundation, na po, ikaw at ako, magkakaroon po tayo ng limitasyon. Ikaw at ako, 'di ba? Mapipigilan po yung pag-grow natin kasi mali yung foundation na tinutungtungan natin, mali yung foundation po na binibuild natin. Unless, 'di ba? Ia-uproot natin 'yon at ia-undo natin yung foundation na 'yon. Bubunutin daw natin at magtatanim tayo ng bagong foundation. Amen? Because we cannot build. No po, we cannot build kung tayo po ay mayroong maling pundasyon. Hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin. Tayo ay tinatawag ng Panginoon, 'di ba lahat? 'Di ba lahat sa kanyang kaharian, sa heaven, no po, gusto niya lahat tayo mapunta doon. Kaya napakahalaga po na alam natin yung pundasyon na ating tinatayuan. So puntahan po natin yung sa Genesis, ano po, yung mga tao na nagtayo ng Torre ng Babels, no? Dahil sa maling pundasyon na ginawa nila. Pahanap nga po sa Genesis 11:1 hanggang 9. Na po, they have divine revelation of God. Meron po silang divine revelation ng God. Pero makikita natin sa kwentong ito dahil sa maling pundasyon at connection nila na gusto nilang makamit, no po, maririnig natin kung ano yung ginawa mismo ng Panginoon. No po, mismo ang Diyos po ang gumawa. Amen? Anyone po na gusto magbasa? Genesis 11 po, 1 hanggang 9. Amen? Pakibasa po ng malinaw. Amen. Sige po. Sige po, Nay. Ikaw na po, Nay. Okay lang. Sige, sis. Sis. Sige po, Nay. Sige. Sabi po dito, Genesis 11 verse 1 to 9, sabi po dito, sa simulay, iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Verse 2, sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon nanirahan. Verse 3, nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at wag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tignan ang lunsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang mga gustuhin. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Amen po, sis. Amen. Praise the Lord. Ano po? So, nagtayo po sila ng tore, no, na para maabot daw yung langit. Amen. Kaya lang, ang gusto po kasi nila, no, hindi nila ginusto na magtayo, in a way na gusto po ng Panginoon. No? Yung gusto nila. Amen? Kaya nagdesisyon ng Panginoon, baba tayo, sabi niya. Bumaba tayo, tingnan mo, nagkakaisa sila. Alam niyo po, hindi niyo ba napapansin yung mga demonyo nagkakaisa, pero yung mga Kristiyano nag-aaway-away. Yung mga demonyo may pagkakaisa yan. Pag may gusto silang pabagsakin na isang tao, magkakaisa sila. Pero ang mga Kristiyano po, mga believers, minsan nagkakagatan pa eh. Di ba? Minsan nagkakasiraan pa. Tayo mismo ang nagbubuhag ng ating building. Amen? Ng ating church. Tayo. Amen? Kaya, alam nyo, minsan nakaka-disappoint din po,
Oo nga, Lord, no? Yung mga demonyo, nagkakaisa sila. Pero kaming mga Kristiyano, iba-ibang doktrina, no po? Iba-ibang nagkapaligsahan, nag-aaway, 'di ba? Dahil sa paniniwala. Amen. 'Di ba? Naghihilahan pababa imbis na maghilahan pataas at magtulungan. Amen. Minsan mas may unity pa yung mga demonyo kaysa sa ating mga believers. Amen. Mga Kristiyano pong tinatawag. Na po? Kaya dito sabi nila, ayaw nila na imbis na mag-indwell si Lord sa kanila, sa mga wanted nilang i-build, para ma-reach yung heaven. Gusto nila gumawa ng kanilang pangalan. No? Magtatayo daw sila ng tore na mataas para maabot yung langit at makagawa daw sila ng kanilang mga pangalan. Kaya ano pong ginawa ng Panginoon? Noon pa lang unang panahon magkakapareho pala ang salita. No? Pero dahil sa ginawa nila, God confound their language. Lahat po, pinag-iba-iba ng Panginoon because they built the tower in wrong foundation. Dahil sa maling pundasyon na tinatayo nila, ginulo po ng Panginoon. Na po, hindi lahat ng bagay si Satan ang gumagawa sa buhay natin. Minsan, pag nakikita ng Panginoon na mali na yung pundasyon natin, siya mismo ang gumagalaw. Amen? Siya po mismo. Na po, hindi natin pwedeng isisi sa iba. Hindi natin pwedeng isisi sa demonyo, rebuke tayo na rebuke ng demonyo, na po minsan nasa sarili natin yung problema. Amen? Kaya anong ginawa ng Lord? No? Minali niya yung mga lengguwahe, wrong language. 'Di ba? Wrong foundation na nga, 'di ba? Hindi pa pinangunawa na Panginoon bawat isa. Kasi alam niyo bakit? Kapag mali ang nare-receive natin na doktrina, kapag mali ang nare-receive natin ng mga salita ng Panginoon, 'di ba? Or pagpapahayag ng salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng wrong information. Amen? So pag nagkaroon ka ng wrong information, magkakaroon ka, 'di ba? Ng wrong way to speak. 'Di ba? Magiging mali yung pagpapahayag mo. Kasi nga, from the beginning, mali na yung impormasyon na na-receive mo. Amen? Dahil sa pagkakaiba-iba ng unawa. Amen? Kaya yung wrong information na natanggap mo, magiging wrong way yung pagpapahayag mo, magiging wrong way na rin. 'Di ba? Yung pagsunod mo. And it will turn you down. Kasi wrong yung binibuild mo. Amen? Mali yung pinagbibuildan mo. Mali na yung way mo. Mali pa yung information mo. Amen? Hallelujah. Kaya salamat po sa Panginoon. Ano po? Kasi God will turn you down. No? God oppose the proud. Diba? Babagsak ng Panginoon kapag ikaw ay masyadong self-centered. Nakatingin ka sa sarili mo. Nagbibuild ka ng sarili mong pangalan. But if you build correctly, with the right word, diba? Sino ba yung cornerstone na tinatawag natin? Si Jesus. Diba? You will stand. Makakatayo ka. Kahit ano pa ang pagdaanan mo, kapatid. Kahit ano bang pagsubok ang pagdaanan mo, kapag ikaw nakatayo sa tamang pundasyon, tatayo ka. Makakaharap mo yung bagyo na hindi ka mabubuwal. Diba? Mabuwal ka man, tatayo ka ulit ng 7 beses. Diba? Hindi ka babayaan ng Panginoon. Dahil kasama mo siya. Diba? Kaya dito tinuturuan tayo that God have spiritual demands. Yun po ang katotohanan. Nagdi-demand po ang Lord sa atin. Every of us, no? Bawat isa sa atin, bawat individual po na nandito. Amen? Lahat po tayo na lumalakad dito sa mundong ito. Ang Diyos po ay nag-aas ng demand sa ating lahat. Demand na kung saan gusto niya tayong dalin. Demand na kung saan gusto niya tayong i-create, ikaw at ako. Kaya nga, before we ask the Lord, di ba, bago tayo manalangin sa Panginoon ng mga good things, amen, kailangan tama yung foundation natin. Kaya minsan may mga panalangin po tayo na hindi natin natatanggap. Sa lahat ng bagay na inaas natin sa Panginoon, no po, there is spiritual demand. No po, tayong lahat, we need to run away from sin and live pure.
Kailangan nating mamuhay ng malinis. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin, yun yung qualification natin na po, para i-bless tayo ng Panginoon. May maraming mga Kristiyano po na gumagawa ng mabuti at piling nila pure na po sa harapan ng Diyos yung ginagawa nila para i-bless sila. Sapat na dahilan para i-bless nila ng Panginoon sa kanilang mga gawa o sa ating mga gawa. May mga Kristiyano naman, linggo-linggo pa yan, nagpa-fasting at nagpe-prayer, pero tingnan mo naman yung resulta ng kanilang prayer. Amen? Kung nagiging effective po ba yung kanilang prayer? Sa kabila po ng kanilang prayer and fasting na ginagawa? Amen po? So lahat tayo, if we live in sin, we will perish. Amen? At kapag naman po tayo, 'di ba, for the sake of the reward, sa purity ng buhay, sa pagiging puro natin, mamuhay tayo ng pure yung puso natin, yung motibo natin, reward 'yun para sa bawat isa sa atin. Pero hindi ibig sabihin ang pure ng pamumuhay ay kailangan may pera ka sa bangko, 'di ba? Kasi maraming nako-confuse po eh. Parang feeling nila kapag wala na silang pera, hindi na ba sila pwedeng mamuhay ng maayos at kalugod-lugod sa harap ng Panginoon? Kaya minsan nadi-demonize po lahat ng bagay sa mundong ito. Nadi-demonize dahil sa pera, 'di ba? Ginagamit ang pera sa mali, sa hindi tama, 'di ba po? Kaya alam niyo po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, 'di ba? Yung money daw ng mga wicked napupunta sa atin. Ng mga righteous, hindi nyo alam kung saan galing yung mga perang inahawakan ninyo. Hindi nyo alam kung may mga blood, 'di ba? Na diyan ng kasamaan, yung mga pera na napupunta sa atin. Hindi natin alam 'yon. Amen. Kasi 'yun ang sabi ng Panginoon eh, 'di ba? Yung mga pera ng mga wicked pwedeng mapunta sa atin. Hindi dahil gumagawa tayo ng wickedness, 'di ba? But we can have the opportunity na matanggap natin dahil sa kanilang kahangalan. Tayong mga believers ang mapagpapala. Amen? Katulad po ng example ko, 'di ba, kahapon, 'di ba? Yung mga drug addict, akala nila dahil sa goodwill nila na magdo-donate sila sa church ng mga daang libo, 'di ba? Natatanggap nating mga Kristiyano na itutulong sa charity, 'di ba? Akala kasi nila nakapagbabayad sila ng kasalanan nila sa ganung kaparaanan. Diba? Dahil sa mga kasamaan nila, parang feeling nila binabayaran nila. Amen? Living for Jesus, qualifies us to go to heaven. And we receive the salvation kung tayo po ay mamumuhay para sa Panginoon. May mga tao na nagsasabi, 50 years na ako nabubuhay sa Panginoon. 30 years na ako nabubuhay. 10 years na ako nabubuhay sa Panginoon. Binigay ko yung buhay ko. 'Di ba? Ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon. No. Jesus gave His life to you and to me. Si God ang nagbigay ng buhay sa iyo at sa akin. Hindi ikaw ang nagbigay ng buhay mo sa Diyos. There's a big difference between that. Paano mong ibibigay yung buhay mo na galing din sa Kanya? 'Di ba? Marami pong nagsasabi na, kailan mo binigay yung buhay mo sa Diyos? 'Di ba? Hindi po, hindi ganon. Hindi po tayo nagbibigay ng buhay natin sa Panginoon. Yes, naglilingkod tayo sa Lord. Yun yung demand ng Lord sa atin. Na habang nabubuhay tayo, kailangan nating mabuhay para sa Panginoon. Ang Diyos po ang nagbigay ng buhay natin. Kaya tayo naka-receive dahil sa Kanya. Kaya tayo buhay ngayon dahil sa Kanya. Hindi na tayo kahit kailan mamamatay sa lahat ng tunay, na tumanggap sa Panginoon. Dahil sa Kanya, we receive a new life. New life, new way ng pamumuhay by the grace of God. Amen? Yun yung binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, baliwala yung buhay na mahaba eh. 'Di ba? Kung hindi po nagagamit at di mo na-accomplish yung gusto ng Panginoon na gawin mo sa Kanyang kingdom.
Na po, kaya napaka-useless po kung tayo po ay hindi po mabubuhay para sa Panginoon. Yung ating mga way, pag sinabing mga way po, no, yung ating mga achievement sa buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya ito pong mga buhay na to, no, useless to if there is no spiritual demand. Kapag hindi ka gumagawa na po ng mga spiritual, no, na bagay na gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko, baliwala po kahit mabuhay ka ng mahaba. Pero wala ka namang nabagong buhay ng ibang tao. Kaya nga si Jesus, binigay niya po yung kanyang buhay. Ano po? Kapag ang Diyos po, binigay niya yung buhay niya sa atin, kailangan ganun din tayo. Na hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin kung hindi siya ang nabubuhay para sa atin. Living pure is good. Tama po yun. 'Di ba? It must be done. 'Di ba? Kasi kapag nabuhay tayo para sa Panginoon, kailangan puro, 'di ba, yung pamumuhay natin. Wala tayong kahit anong masamang iniisip o motibo, 'di ba po, sa ibang tao o sa kapwa natin. Pero kailangan nating i-maintain, amen, yung relasyon na yon sa Panginoon. Hindi dahil ni-reject tayo ng Panginoon, but because God's love us, even tayo ay makasalanan. Kaya nga po, kailangan nating mag-remain sa place na po, na tayo ay hindi magkasala sa Panginoon, di ba? Yung mga puso natin maging maayos ang motibo natin sa harap ng Panginoon. Hindi po yun benepisyo para sa Diyos. Benepisyo yun para sa iyo, hindi para sa Kanya. Kasi kapag umiwas ka sa mga kasalanan, para sa iyo yun. Amen? Hindi po yun para sa Kanya. Benepisyo natin yun. Kaya po kailangan nating maintindihan na tayo po ay lumakad po sa katwiran ng Panginoon. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Kailangan natin tong pagkatiwala sa Panginoon. Kasi may mga way po siya. Nasabi nga niya, kapag nabuhay kayo para sa akin, you will bear fruit. Kaya bawat isa po sa atin, kapag tayo lumapit sa Panginoon, no, kapag tayo po sumuko at sumurrender sa Panginoon, lahat na i-experience mo, tama po ba? Pati even tormenting, minsan nagtatanong ka na nga, Lord, bakit dati nung wala naman ako sa'yo, hindi ko naman nararanasan itong mga paghihirap na to? Bakit ang dami kong mga battle simula nung lumapit ako sa'yo? Amen? Bakit ang dami even sa panaginip mo, di ba? Nakikipag-battle ka na rin. But you know what? When God, pag tayo po, when we truly give our life to God, bibigyan ka niya ng instruction to benefit somebody. Bibigyan ka niya ng instruction, di ba, para sa'yo at para sa pamilya mo. I-increase ka niya para sa'yo at para sa ibang tao. To show you the way that you should go. Para alam mo kung saan ka dapat pumunta. Diba? Kasi hindi naman talaga pwedeng mag-demand sa iyo ang Diyos eh. Diba? Kasi lahat naman ng provision, kung iisipin natin, lahat naman ng pagpapala at blessing galing naman sa Kanya. Kaya, siya po ay obligado na pagpalain tayo, i-bless tayo, once na tayo po ay nakaisa sa Panginoon, obligado siya na pagpalain tayo. Amen? Because He is our Father in heaven. Di ba po? Kasi walang bagay na nilikha na hindi galing sa Kanya. Walang bagay tayong tatanggapin na hindi nagmula sa Panginoon. He did everything for you. He gave everything sufficient, sapat sa bawat araw, and eternal. Katulad po ng buhay ni Abraham. Di ba? Si Abraham po. Si Tatay Abraham. Hindi siya po namuhay na Kristiyano, yung kanyang pamilya. Ang background niya, hindi sila mga Kristiyano. They are pagans. Sumasamba sila sa ibang mga Diyos. Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Hinila siya ng Lord. God pulled him out. Di ba? Sa kanyang mga tao, sa kanyang mga magulang at nanay at tatay, hinila siya ng Panginoon. Kasi may gustong gawin ng Panginoon sa kanya na magbe-benefit para sa kanya. Di ba? Nakita niyo po, ganun yung pattern ng Panginoon. No?
Sa beginning, pag gusto kang gamitin ng Panginoon, 'di ba? Pag gusto kanyang tawagin, 'di ba? You are chosen, you are calling, 'di ba? I-stir up ka ng Panginoon. Iso-switch ka talaga niya, papapalipitin ka niya, 'di ba? Gaano kahirap talikuran ng nanay at tatay? Sabihin niyo nga po, 'di ba? Pero ito yung beginning, in-stir up siya ng Lord, pinalipit siya, 'di ba? 360 degree, ganun ba 'yung tawag nila? Pilipitin ka talaga, 'di ba? Talagang tatalikuran mo just to experience life with Him. Para ma-experience mo yung buhay na kasama mo ang Diyos. Amen? Pero yun yung design ni Tatay Abraham, kaya wala siyang no. Wala ka maririnig na no kay Tatay Abraham. Dahil yun din yung design ng puso niya. 'Di ba? Kaya nga after mo tong ma-realize, 'di ba? Yung mga ginawa ng Panginoon, basahin niyo po para makita natin sa Genesis 15:1 po. Pabasa nga po Genesis 15:1 kung ano po yung sinabi ng Panginoon kay Tatay Abraham. Para alam po sa mga hindi nagbabasa para marinig niyo no yung sinasabi ko. Nagaling po ito sa Bible. Genesis 15 po verse 1. Bago siya gawing great ng Panginoon. Yan po. Amen. Pakibasa po na malinaw. Sahin ko na po. Amen po. Genesis 15:1. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalooban sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Amen. Amen. So nakita niyo po, I will make you great. Bibigyan kita ng malaking gantimpala. 'Di ba? Kapag ikaw nakipag-isa sa Panginoon at ikaw ay nabubuhay na sa Panginoon, even sa panaginip mo, pwede kang kausapin ng Panginoon at bigyan ka ng instruction. Amen? At kapahayagan. Na po, alam niyo, may 3 bagay na dinidemand ng Panginoon sa ating lahat. Una, ang buhay mo. Pangalawa, yung ways mo. Pag sinabing ways, yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Pangatlo, children mo, mga anak mo. Na po? Jesus gave His life to give life for everyone. Hindi lang po, ang Panginoon, alam niyo kung anong kagandahan sa Panginoon? Kapag binigay mo yung buhay mo sa Kanya, kapag ikaw namuhay sa pamagitan ng Panginoon, at ikaw po ay lumalakad na kaisa ng Panginoon, it will multiply. Na po, si Jesus, namatay siya, 'di ba? Para sa buong sangkatauhan. Na po, nagmultiply. Lahat ng mga paghihirap ng Panginoon, nagmultiply lahat. Amen? Kaya nga tingnan niyo po, even si Lazarus po, 'di ba yung kaibigan niya, mahal niya, namatay siya, pero binuhay ng Panginoon. Pero ngayon ba, buhay pa rin si Lazarus? 'Di ba patay na siya? Yung batang binuhay niya, 'di ba? Binuhay niya. Pero 'di ba ngayon patay na din sila? Amen? So, ang kagandahan lang po, yes, tayo pong mga believers is mamamatay din. Sa ayaw at sa gusto natin mamamatay, pero ang kaibahan po natin, is mabubuhay tayo sa kabilang buhay. Dahil yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Buhay na walang hanggan po. Amen? Kaya nga po, tingnan natin kung ano pong sabi. Sabi po ng Matthew 16. Amen? Pakibasa nga po, Matthew 16:24 hanggang 26. Matthew 16 po. Nakita niyo po? Nakiulit sis, Bev. Matthew 16 po, 16. 24 to 26. 24 to 26. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itaksil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 25. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit
mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Amen po. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Ate Lisel, ano? So, nakita niyo po, ano? They said, ano po, then said Jesus unto his disciple. Disciple po hindi Christian. Disciple. Na po ang tawag niya, disciple. Kung meron daw mga tao, no, sabi niya pong gano'n, Jesus unto his disciple, sinabi niya, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. No po, si Jesus po ang susundan natin. Amen? No po, kasi ang test ng love, no po, yun po katulad po ni Tatay Abraham, di ba? Ano po yung hiningi ng Diyos sa kanya? Di ba yung buhay niya? Pagkatapos hiningi niya yung pamumuhay niya, Abraham, pumunta ka dito, iwan mo yung nanay at tatay mo, di ba? Dahil gagawin kitang great. Pagpapalain kita, gagawin kitang great. Di ba? Pati yung way po ng pamumuhay ni Tatay Abraham, na po, pinakailaman lahat yon ng Panginoon. Na po, lahat yon ginalaw ng Diyos. Even yung kanyang isang anak, di ba? Na binigay sa kanya ng Panginoon. Na po, hinihingi rin ng Diyos. Tayo rin po, no, tayo rin. No, when we don't know how to give sa Panginoon, kasi ang test ng love is to give. Hindi lang to receive. Na po. Kaya nga, napakahalaga na marunong tayo kasi God, no po, tinetest tayo for our love, for giving. No? Giving. Na po. Kaya nga, even sa pagpapatawad, forgiving. Amen? Hindi lang giving na binibigay mo, kundi even pagpapatawad sa ibang tao, forgive, binibigay din. Na po? Kaya kung ikaw yung tao nang iniisip mo lang yung pamilya mo, amen? Pamilya mo lang ang iniisip mo at hindi mo iniisip ang pamilya ng Panginoon, you are in danger. Kapag lahat ng bagay ginagawa mo lang para sa pangsarili mo, it is very dangerous. Amen? Kaya napakahalaga po ng pinapaunawa sa atin ng Panginoon sa mga oras na to, no po. Even ito ay lagi na lang pong parang, ito na lang ba yung laging simula? Ito ba yung mga bagay po na laging binibigay sa atin ng Panginoon para paalalahanan tayo? Kasi ito po yung napakahalaga na makita natin at maunawaan natin kung paano po lumakad. Amen? Sa kalooban po ng Panginoon. Ano po? Kaya nga, lagi natin sinasabi, deliverance. Ang deliverance po, nangyayari po yan when you cast out. No? Pag na-cast out na po yung demon sa atin o sa sarili natin, no? Pag na-cast out na yung mga desire ng demon sa atin or demon, talagang tayo po patay sa mata ng Diyos. Kung di pa tayo tumatanggap sa Panginoon, we are all dead. Di ba? Patay tayo sa mata ng Panginoon. Unless tumanggap ka sa Lord, bibigyan ka niya ng bagong buhay. Na po, ang deliverance, 'di ba? Ang cast out, that is the beginning. No? Pag kinas out mo yung demon sa sarili mo, 'di ba? Or yung mga ginagawa na mga masasama, 'di ba? Kinas out mo sa sarili mo, that is the beginning of life. And through deliverance, kapag na-delivered ka na, ano po, yun ang tinatawag na deliverance. Through deliverance, 'di ba? Doon ka magsisimula. Amen? Kaya po nagdi-demand po ang Panginoon sa iyo at sa akin. 'Di ba? Yun po yung demand ng Panginoon sa atin na kailangan, kasi tinapos po ng Panginoon sa krus lahat. Pero may mission siya na iniwan para sa iyo at sa akin, yung mag-win tayo ng soul. Amen? Yung hindi po tayo nakukontento na tayo na lang. Amen? Kaya nga napakahalaga po na we are suffer no po, to glorify Him. Kasi lahat ng bagay ginawa niya para sa Kanya. Amen? Kaya nga po, nakikita natin sa bawat kwento, no, kapag hindi mo natutunan na magbalik sa Panginoon, 'di ba? Si Abraham po, binigay sa kanya 'yung anak niya para ibalik niya din sa Diyos. Amen? Dun sa tines ng Panginoon. Ang tagal ng panahon, 'di ba, na inaantay nila magkaroon ng anak. Si Hana po. Amen? Si Hana. No, ang tagal niya rin, taon din, mababasa niyo sa Samuel, taon siyang humihingi ng anak sa Panginoon. Pero nung nanalangin siya na, Lord, di ba? Panginoon, bigyan mo ako ng anak, ibabalik ko din sa'yo. Di ba? Saka lang siya pinagkalooban ng anak.
Pag natutunan mong ibalik sa Panginoon lahat ng mga bagay na pinagkakaloob niya sa'yo, mapabuhay mo, pamilya mo, anak mo, business mo, amen? Way ng buhay mo, kapatid. Doon mo palang mauunawaan kung paano mamuhay ng kaisa ang Diyos. Hindi po lahat suffering. Na po, kaya lang gusto ng Panginoon na maintindihan daw po natin yung sitwasyon na dinidemand niya sa atin. Kasi without understanding, there's no growth. Without understanding, hindi po tayo, no? Hindi tayo lalago. Amen? Hindi din tayo mag-grow. Amen? Kaya napakahalaga po na meron tayong kaunawaan. Kahit pa may talino ka, kung hindi mo nauunawaan yung sitwasyon na binibigay po sa atin at pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Hinihingi niya to sa lahat ng disciple niya. Amen? For whoever will save his life shall lose it. And whoever will lose his life for my sake shall find it. Kapatid, whether you like it or not, mamamatay tayo. Ang linaw po, no? Kapag daw ikaw, sinasave mo yung sarili mong buhay, mawawalan ka ng buhay. Amen? Pero kapag nabuhay ka para sa Panginoon, di ba po, matatagpuan mo ang totoong buhay. Di ba? So whether you like it or not, kapatid, sumunod at hindi ka sa Diyos, mawawala tayong lahat, mamamatay tayong lahat. Pero kapatid, ito yung pinaparemind sa atin ng Panginoon, maging matalino ka sa pagpili. Piliin mo yung totoong buhay. A new life na binibigay ng Panginoon sa iyo at sa akin. Masyado kasi tayo, di ba? Dig ng dig ng dig, di ba? Pilit nating dinidig yung mga gustong pang paunawa sa atin ng Panginoon. Pero ito daw pong bagay na to na napakahalaga na kailangan nating simulang lahat hindi maunawaan ng tao. Kaya binabalik tayo ng Panginoon sa mensaheng ito. Whether you like it or not. Sumunod at hindi ka sa Panginoon, kapatid, mawawalan ka. Mamamatay ka. Amen? Pero kung tayo po ay susunod sa Panginoon, for the sake of His name, tayo ay makakatagpo ng buhay. Yung totoong buhay na hinanda niya para sa iyo at para sa akin. Kaya nga, for what is man profited? Sabi niya ganun. Ano bang mapoprofit natin dito sa mundong ito? Kung makamtan mo lahat ng bagay sa mundong ito, pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Kasi lahat ng nasa mundong ito, temporary lang. At yun ang katotohanan. Lahat ng nakikita ng mata mo, temporary lang. Kaya nga may spiritual demand po ang Diyos sa atin. Kasi ang mga spiritual demand na dinidemand ng Lord sa atin is eternal. Yun po yung hinihingi ng Panginoon sa ating lahat. Kaya mag-iingat po tayo, no? Sa bawat paghakbang natin ngayon, sa bawat sitwasyon at kalagayan po natin ngayon, kung ano ba ang totoong dahilan, di ba, ng ating pagsunod. Amen? Kasi pwedeng nabubuhay ka pero hindi ka nakakasunod. Kaya ka nabubuhay ng matagal, inaantay ng Panginoon na maintindihan mo. Di ba? Yung pinagkaloob niyang buhay, kung anong dahilan kung bakit ka nabubuhay. At yun lahat ay para sa Kanya. Amen? Kaya po, dito po tayo magtapos sa John 8:31 and 32 po. John 8 po, 31 and 32. Last verse po. John 8 po, 31 hanggang 32. May nakakita na po ba? Sige po, sabi po dito sa John 8:9. John 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
Amen. Praise the Lord, di ba? Then Jesus said to the Jews, sabi niya, which believe on Him. Di ba po? If you continue in my word, sabi niya sa salita daw po niya, di ba? Then are ye my disciple. Uulitin ko po, then ye are my disciple. Sabi niya ulit, indeed. Tunay nga na mga disipulo ko kayo. Hindi Christian po disciple. Amen? Disciple ang tinawag ni Lord. Kanina rin, disciple. Ibig sabihin, disiplinado. Sumusunod sa Panginoon. And ye, sabi niya po, sa 32, shall know the truth. Kung ikaw daw at ako ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Minsan kasi ang binabasa lang natin yung 32 Amen? Yung 31 nakalimutan natin na basahin. Na kung ikaw daw ay sumusunod, di ba? At nagpapatuloy, continue sa pagsunod ng salita ng Panginoon. Nananatili ka, mine-maintain mo yung relasyon mo sa Panginoon. Ikaw nga ay tunay na aking disipulo, sabi niya po. At malalaman mo ang katotohanan, sabi niya. At ang katotohanan shall make you free. Uulitin ko po sa King James, make you free, hindi set you free. Magkaiba yon. Magkaiba yon. No po, make you free, gagawin kanyang malaya. Di ba? Gagawin kanyang malaya. Hindi ka lang niya ise-set up na maging malaya. Gagawin niya, make. Kaya nga po, kailangan binabasa natin po sa tamang mga Bible. Amen, dahil iba-iba ang kahulugan po. Po sa English, sa King James kayo magbase. Amen, dahil po yun ang then basahin nyo rin sa ibang talaga para maintindihan ninyo na mas malalim. Amen, yung iba po, set free. Hindi lang tayo sineset free ng Panginoon, mga kapatid. He make us free. I believe there is a deeper word sa make free kaysa sa set free. Amen? Kasi ginawa niya He make you free. Kasi pinapaalam niya sa atin ng katotohanan. At ang katotohanan yon, di ba? Ang nagbibigay sa iyo ng kalayaan. He is greater, di ba? Sa lahat ng meron sa mundong ito, greater is He in you. Sabi nga po, na walang hihigit sa Kanya. Na po, na nakikiisa sa'yo, na naka-indwell sa'yo, na nakadwell sa'yo, di ba? On you. Kaya sabi nga niya, if I am with you, who against you? Di ba? Walang bagay na tatalo sa'yo sa mundong ito. Lahat ng bagay. Kaya hindi mo dapat i-yield. Di ba? Sa mga tao na kumakampi sa'yo o kakampihan ka, di ba? Sapat po ang Panginoon. Para sa lahat ng mga pangangailangan natin. Kung naiintindihan lang natin. At yun po ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, napaka-basic lang po. Pinaka-basic ito pong pinag-aaralan natin. Pero napakahalaga na ito ang maunawaan natin bago tayo humakbang sa iba pang mga aral na mas mahigit po nating mapalalim ang pagkilala sa Panginoon. Para makasunod tayo ng tama as His disciple. Hindi lang basta Christian. Diba? As anak ng Diyos, hindi lang basta kaibigan. Diba? Kasi pag lumalalim ka ng lumalalim sa salita ng Diyos, lumalalim din yung pagtingin mo sa sarili mo. Hindi mo na titingnan na maliit yung sarili mo, hindi ka na magiging selfish sa sarili mo kasi mas nauunawaan mo na yung mission na binibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi ang mission ng Lord hindi lang pang sarili, kundi to multiply. Amen? At may mga tao na ipagkakaloob sa'yo ang Diyos. Amen? Si Moises po may Jethro. Si Elijah may Elisha. Amen? Si David may Samuel. May ipadadala po siya na magtuturo sa atin para makarating tayo. Amen? Sa way na gusto po ng Panginoon sa buhay natin. Merong mga maglilid sa'yo. Amen? Kaya nga, even last meal na yon, tingnan niyo po yung pinuntahan ni Elijah na babae, na balo. Inutusan siya ng Panginoon. Diba? Alalahanin, sabi niya, pakainin mo ako. Naghahanap nga ako ng pagkain, ito na lang yung last meal namin ng anak ko. Sabi niya, siguraduhin mo na bibigyan mo ako ng pagkain. 'Di ba? And you will not, at hindi ka na kahit kailan, 'di ba, magugutom. 'Di ba po? Yung propeta, 'di ba, na lumapit sa babae kasi ang gusto ng Panginoon, magpala ka ng iba. Amen? May mga nababagong buhay dahil sa buhay mo.
Nag-give ka sa iba, hindi puro ka take ng take ng take. You give. That is the test of love. You know how to give. Hindi lang receive ng receive. Amen? Kaya nga, tinitingnan ka ng Lord pag pinagpapala, saan mo dinadala? Amen? Kasi kung hindi mo matututunan na ibalik lahat sa Panginoon, lahat ng pagpapala rin na natatanggap mo, madali kang babagsak. Kasi mali yung foundation na binibuilt mo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. To God be the glory po sa oras na to. No, ano man po yung suffering natin sa buhay natin. No po, it is the way and pattern po ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng humigit sa ating master. Amen? Hindi tayo pwedeng maging hindi pwedeng maging mas mataas ang balikat mo kaysa sa ulo. No po? Kaya matuto tayong mag-humility sa Panginoon, matuto tayong mag-surrender sa Panginoon, matuto po tayo magpabago at magtuwid sa Panginoon. Kasi He will stir you up. Amen? Talagang i-stir up ka ng Panginoon para po makasunod tayo sa gusto niya. Kasi once na pinapalid na natin ang buhay natin sa Panginoon, hayaan natin siya na mag-control po sa buhay natin. Amen? Hayaan natin ang Panginoon na po, dahil mas higit na alam niya yung mas mabuti kaysa sa alam nating mabuti para sa atin. Kaya purihin po ang Lord. To God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon. Lord, na lagi mong pinapaalala sa amin na huwag kaming laging lumayo sa iyo. That we need to abide to you, Panginoon, para sa mga bagay na gusto mong maihayag, Panginoon, at masakatuparan sa pamamagitan, Panginoon, ng pagkilos at pakikiisa namin, Panginoon, sa banal na Espiritu na nagmumula sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo na nagbigay, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na nagsakripisyo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na nagpatawad ng lahat ng aming mga kasalanan kung bakit kami nagkakaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa, Panginoon, na mamuhay sa kalooban mo, Panginoon. Lord, patuloy naming ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming mga mahal sa buhay, yung ways namin to live, Panginoon, para sa iyo, at yung mga anak namin, Ama. Na lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo, Panginoon, dahil ang lahat ng bagay na to ay hindi amin, kundi mula sa iyo. Kaya Lord, karapat-dapat lang, Panginoon, na lahat ng mga bagay na meron kami, Panginoon, ay patuloy din naming ibalik at ipagkatiwala sa iyo, Ama, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Purihin at dakilain ka, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming ituwid, patuloy mo kaming turuan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Maraming salamat, Sister Beb, sa mensaheng na ibaba mula sa ating Panginoon.